So mapagpalang umaga po sa bawat isa atin. So ang Panginoon po ang patuloy na magpala po sa bawat isa. Patuloy po na kumatagpo ng ating pangangailangan. Meron po ba tayong pangangailangan sa umagang ito, mga mahal na kapatid? Dahil kung wala po kayong pangangailangan sa umagang ito, wala pong tutugunan ng ating Panginoon. Totoo po ba yun, mga mahal na kapatid? Dahil kung pumarito tayo, na alam natin na wala tayong pangangailangan, wala pong kakatagpuin ang ating Panginoon sa atin. Kung wala tayong mga desire and expectation sa Panginoon, wala po siyang ipagkakaloob sa atin nang sa gayon ay bigyan niya ng kaluguran ang ating mga puso at mga kaluluwa. Amen? Dahil alam ko po, mga mahal na kapatid, namuhay tayo bilang isang Katoliko dati na sumisimba na walang anumang hinihingi sa Panginoon. Diba? Ang alam lang natin, magmisa, alam lang natin, magkaloob ng salapi sa panahon ng offering, lumuhod, di ba? Mag-peace be with you. Pagkatapos noon, tapos na, mga mahal na kapatid. Pero nang tayo'y tawagin ng ating Panginoon, sabi nga kanina, nang tayo'y mga patay, tayo'y binuhay ng ating Panginoon. Ibig sabihin ng buhay, mga mahal na kapatid, alam niya kung ano yung kanyang ginagawa. Kaya sa oras na ito, mga mahal na kapatid, kung alam po natin ang ating ginagawa, alam natin na mayroon tayong pangangailangan na kinakailangan tugunan ng ating Panginoon. Although tayo pinagpala na kaninang umaga at pagpapalain pa tayo sa mga susunod na mga panahon, alam natin na mayroon pa rin tayong pangangailangan. Hanggat hindi po napapalitan ang ating pangangatawan na ito, lahat tayo ay mayroong pangangailangan sa Panginoon. Amen. At sa panahon na ito'y matugunan, mga mahal na kapatid, ang pinakapangangailangan ng pangangatawan na ito, ng buhay na ito, ng kaluluwa na ito, mga mahal na kapatid, matutugunan lamang ito sa panahon na tayo nasa presensya na at sa piling na ng ating Panginoon. And that's our longing, mga mahal na kapatid. Amen. At sa umagang ito, nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang kaisipan na ito ay kinahinango ko, mga mahal na kapatid, sa talatang kasiyam, na nandito mabasa natin, for He satisfieth the longing soul and filleth the hungry soul with goodness. Kung inyo pong makikita, mga mahal na kapatid, ano po yung bibigyan ng satisfaction ng ating Panginoon? Sila na mayroong mga longing sa kanilang kaluluwa at sila na mayroong mga pagkagutom sa kanilang kaluluwa. Ito'y pupunuin ng kabutihan ng ating Panginoon. Amen. Sino yung mga nagnanasa pa dito nang higit pa napakatagpuin ng ating Panginoon? Amen? At yan po yung ating title. So pinaiksi ko. Kinuha ko yung buong talata na yan, pero sinisikap ko na medyo maiksi, pero hindi talaga kayang paiksiin, mga mahal na kapatid. So kinuha ko na lang, He satisfies and filleth the hungry and longing soul with goodness. So, para wala tayong malampasan, doon sa verse 9. He satisfied and filleth the hungry and longing soul, mga mahal na kapatid, with goodness. So, yan ay isang simpleng bagay lamang, mga mahal na kapatid, pero kung ating pakabubulayin, ano ba yung pangangailangan ng aking kaluluwa? Di ba? Ano ba yung pinakapangangailangan natin sa umagang ito? Ito ba ay magkaroon lang tayo ng fellowship? Ito ba ay makapagkinig lamang ng salita ng Diyos? Yes, totoo po yun, mga mahal na kapatid. Our priority is the Word of God. Pero mas mayroon pa tayong pinakapangangailangan doon. Ano po yun, mga mahal na kapatid? Ano po yung pagkain ng ating pananampalataya? Amen. Brother Joshua, ano yung pagkain ng ating pananampalataya? Ha? Ano? Ano yung pagkain ng pananampalataya? Di ba? Ang pagkain po ng ating pananampalataya ay ang kapahayagan ng salita ng Diyos. Amen. Dahilan kung makikinig lang tayo, babasahin lang natin ang mga salita ng Diyos at wala po tayong mauunawa ang kapahayagan ng Diyos, hindi po matutugunan ang pangangailangan ng ating pananampalataya. So ano po ba yung kapahayagan na ibinibigay sa atin? Ito po yung mga bagay na ibinibigay ng Diyos o kaya nilalagay ng Diyos na mga inspirasyon sa puso ng mga lingkod ng Diyos.
Amen. So yan po yung pinakapangangailangan nating maintindihan, hindi lamang yung salita ng Diyos na nakasulat dito sa Biblia, kundi yung mga bagay na dumating sa panahon na nagbubulay-bulay tayo. Sa bagay, mga mahal na kapatid, na habang tayo nakikinig sa mga salita ng Diyos, mayroong ipinapahayag sa atin ang Kanyang Espiritu. At yun po yung dapat wag nating palagpasin. Amen. Dahil kung pakikinggan lang natin palagi ang Kanyang mga salita, na ang Kanyang Espiritu ay hindi nangungusap sa atin, di ba? Hindi po tayo lalago sa pananampalatayang ito. Halimbawa, mga mahal na kapatid, masundan niyo po yung gusto kong ipakita sa inyo. Merong mga tao na nagbabasa ng kanilang nakikita ay behind the line, behind the word. Na ang bagay na yon, ito po yung mga bagay na pwede nating matanggap sa pamamagitan ng pangungusap ng Kanyang Espiritu. Kaya po, maraming inaantok sa panahon ng pagkakatipon dahilan nakapokus lang sila sa letra por letra na kanilang napapakinggan. At hindi sila bukas ang kanilang isipan, ang kanilang kaluluwa, na mayroon palang Espiritu ng Diyos na nangungusap sa panahon na napapakinggan nila ang mga salita ng Diyos. Amen. Dahilan tayo, mga mahal na kapatid, ako ay umuupo din dyan, nakikinig din po ng mga salita ng Diyos, na kapag puro lang salita ng Diyos na tila baga walang sumusunod na nangungusap, na nagpapaliwanag ng Kanyang salita, hindi po ako satisfied, mga mahal na kapatid, sa panahon ng pangaral. Dahil ang tila baga, nagno-notes lang ako, more on salita lang ng Diyos, pero yung kapahayagan na binibigay ng Diyos sa mga lingkod niya, ay ito ay pagka ito'y napalampas ko, sayang yung pagkakatipon. Dahilan yung mga salita na kanilang kinuhanan ng teksto, nandiyan din sa Biblia. At pwede mong mabalikan the other day, di ba? Next day, next week, pero yung kapahayagan na ipinaabot sa atin sa panahon ng pagkakatipon, kung ito'y ating mapapalampas, sayang. Yun po yung masasayang. Hindi po yung letra por letra na mababasa natin, kundi yung mga kapahayagan na ibinibigay sa atin. Amen. Kaya po, mga mahal na kapatid, napakahalaga ng pakikinig na mayroong pag-unawa. Napakahalaga ng pakikinig na mayroong pag-a-analyze ng mga salita. Napakahalaga ng pakikinig na mayroong sinusundan mo mismo yung mga bagay na binibitawan ng mga lingkod ng Diyos. At yan po tayo binubusog ng ating Panginoon. Amen. So, sabi nga sa Tagalog ng verse 9, sapagkat Kanyang binigyang kasiyahan ang nananabik na kaluluwa. So, medyo malayo na rin po, kahit papano, pero nandyan pa rin. Sapagkat Kanyang binigyang kasiyahan, kaya pinunuan, sinatisfy. So ano ba yung Tagalog ng satisfaction? Kanyang pinunuan, mga mahal na kapatid, ang nananabik na kaluluwa. So saan ba tayo nananabik, mga mahal na kapatid? Hallelujah, hindi lamang sa salita ng Diyos, kundi sa mga sariwang kapahayagan ng mga salita ng Diyos. Amen. Na dapat alam natin na yung mga kapahayagan na yan ay nagmumula sa Espiritu ng ating Panginoon na nagbibigay ng kapahayagan at nagbibigay ng mga kaunawaan. At ang gutom na kaluluwa ay binusog niya ng kabutihan. So, hindi rin po ako lalayo, mga mahal na kapatid, sa mga bagay na nangyari sa atin sa mga nakalipas na mga araw. Di ba? Di ba, tila baga yung buhay natin bilang isang mananampalataya ay halos isang buwan tayong binagyo, mga mahal na kapatid. Dahil sa araw na ito, 24, di ba, nagbagyo ng 22, ng October 22, or 23, hindi ako nagkakamali, mga mahal na kapatid, eksaktong isang buwan. Di ba? Pero ilang beses lang tayo nagkaroon ng pagkakatipon, 2 beses lang na Sunday, pangalawa pa lang ngayon, mga mahal na kapatid. Kaya ang makikita natin ngayon ay yung mga kaluluwa natin ay tila baga mayroong pagkagutom sa mga salita ng ating Panginoon. At kung hindi kayo nakinig ng mga pangangaral sa panahon na walang gawain, tunay na ang ating mga kaluluwa ay gutom sa umagang ito. Salamat na lamang kanina at tayo ay binigyan na ng ating Panginoon ng
ng mga salita para tayo ay magkaroon ng gana muli sa mga salita ng Diyos. Dahilan kung hindi po natin maiingatan ang ating mga sarili, hindi natin maibabalik palagi yung ating mga sarili sa salita ng Diyos, di ba? Nangangailangan na naman tayo muli ng restoration ng Panginoon. Nangangailangan na naman tayo muli ng pagbasag ng panlalamig sa ating mga kaluluwa. Di ba? Kinakailangang basagin yan. Kinakailangang alisin yung mga panlalamig. Di ba? Dahilan walang gawain, babad yung ilan sa atin sa mga pagtingin sa mga Facebook, mga mahal na kapatid. Babad yung ilan sa atin na ang natugunan sa ating kaluluwa ay yung mga pang makasanlibutang mga bagay. Di ba? Na tila baga mapakinggan natin, mayroon tayong na-scroll na more on Word of God, tila baga wala tayong gana. Dahilan, hindi mo naman intensyon na yun ang matingnan mo sa Facebook, kundi ang makitingnan mo ay yung mga shorts, mga reels, at kung ano pang mga bagay. Sa mga mayroong cellphone, alam ko, nakakasunod kayo sa akin, mga mahal na kapatid. Yung iba pa nga, nagla-live. Di ba? Yung iba pa nga ay focus na magkaroon ng mga followers. Di ba? Than to follow Jesus. Hallelujah. Pero gayon pa man, mga mahal na kapatid, mayroong pangangailangan ng ating kaluluwa na kinakailangan nating tugunan sa umagang ito. Alam niyo, nagbubulay-bulay ako, Lord, ano ba yung kailangan na ipahagi sa umagang ito? Sabi ko nga, tuwang-tuwa na sana ako nung nakaraan kasi nung nakaraang linggo na ako sana yung naka-schedule ay hindi naman sa tuwang-tuwa na bumagyo at walang gawain, kundi nakalampas na sana ako kasi sa araw na ito, ang mangangaral sana ay si Kuya Ryan. Pero nung kami ay pumunta ng Naga, para tingnan yung van, mga mahal na kapatid, ay nung kumakain kami kila Brother Bill, ay sinabihan niya ako na ako yung mangaral. Tumatanggi pa sana nga ako, mga mahal na kapatid, pero hindi natin pwedeng tanggihan at takasan ang pagkatawag na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya kanina, so si Brother Wilson, minessage ko kagabi, na sabi ko, Brother Wilson, minessage ka ba ni Kuya Ryan na tayong dalawa na mauusog nung nakarang linggo, na tayo yung mauusog na mag-share ngayong araw na ito. Pero nag-reply siya, pero nabasa ko 12:00 na ng gabi, kasi nakatulog ako ng 9:00, so nag-reply si Brother Wilson ng 9:44. So sabi niya, nasabihan na niya si Brother Intoy. Sabi ko, ang lalaking kapatid na ito ay, sabi ko, nakaligtas sa kanyang toka, mga mahal na kapatid, sa Bible study sana sa araw na ito. Pero gayon pa man ay hindi po nasayang ang bagay na ibinahagi sa atin ng ating kapatid, Brother Wilson. So mag-ama naman po sila, mga mahal na kapatid. So malaya naman silang mag-usap sa bagay na ito. So gayon pa man, ang bagay na ito ay tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat sino man yung tumayo, mga mahal na kapatid, tayo ay pinagpapala ng ating Panginoon. Hallelujah. At balikan natin yung bagay na ating binabanggit, mga mahal na kapatid, na sabi rito, sapagkat kanyang binigyan ng kasiyahan ang nananabik na kaluluwa. So sino dito yung mga kaluluwa na mayroong pananabik sa gawain ng ating Panginoon? Amen. Kahit di kayo magsalita, alam ko sa inyong mga puso, kung kayo ay, sabi pa nga ng ating kapatid, Brother Ryan, kung kayo ay mga born again na, kahit di kayo magsalita, mayroong tinig sa inyong mga puso na nagre-response sa Panginoon. At ang gutom na kaluluwa ay binusog niya ng kabutihan. So salamat, mga mahal na kapatid. Dahilan sa kabila na ang sanlibutan ay binubusog tayo ng mga bagay na makasanlibutan, still, kung tayo yung mga tinawag ng Diyos sa mga huling mga araw na ito, ang ating kaluluwa, mga mahal na kapatid, ay patuloy pa rin kakatagpuin ng ating Panginoon dahilan ang kaluluwa na yan, kagaya ng ating binasa, ito ay kanya ng tinubos. Anumang bagay na kanyang tinubos, mga mahal na kapatid, hindi na po ito mawawala pa. Amen. So, let the redeemed of the Lord say so. Amen. Whom He has redeemed from the hand of the enemy. So, next, kung bumasa ng quotation, isang quotation lang ito, bago tayo magpatuloy. So, sa pangangaral ng prophet, ng teaching on Moses, so sa paragraph 65, so marahil pwedeng i-type ng ating kapatid,
Okay, pakihanap na lang. Wala akong teaching on Moses, 1956, May 13. Pwedeng pakihanap para mamaya hindi na tayo magbasa. So isang quotation lang ito. Binabasa ko po ito kagabi, mga mahal na kapatid. Okay, paragraph 65. Sabi rito ng prophet, sa kanyang pangangaral, mga mahal na kapatid, na teaching on Moses, so ito ay binanggit niya, ang binabanggit niya ditong teksto, mga mahal na kapatid, na sino man daw na magkamit ng buhay ay ng kanyang kaluluwa, ay mawawalan nito. So sabi rito, paragraph 65, now boys and girls, so lahat tayo dito, lalaki at babae, you know what? There's a lot of things in the world that's real, valuable. So meron daw dito sa ibabaw ng lupa, dito sa sanlibutan, na totoong mahalaga. Ano yung totoong mahalaga na ito, mga mahal na kapatid? And one of those things is, you have it with you today. So nandyan daw sa inyo ngayon, yung pinakamahalagang bagay na yan. So ano po ito? It's the soul that's inside of that body. So mahalaga pala ito, mga mahal na kapatid. That soul inside of that body. So ito pala ay mahalaga, mga mahal na kapatid, na nasa atin sa araw na ito. Alam po ba natin to, mga mahal na kapatid? Mahalaga pala yung kaluluwa na ito sa paningin ng ating Panginoon. Pero tayo, na may dala ng kaluluwa na ito, minsan napapabayaan po natin. Pero salamat na lamang dahilan sa umagang ito, binibigyan muli ng importansya ng Panginoon ang ating mga kaluluwa ay mahalaga sa kanyang paningin. That's why kinakailangan nating pahalagan din ang ating mga kaluluwa. Diba? Kaya ganoon na lamang yung pagsisikap natin, ang ating kapatid, Brother Edison, na sunduin yung mga kapatid natin na nasa Ocampo. Dahilan mahalaga yung kanilang kaluluwa na makapakinig ng mga salita ng Diyos. Pero kung yung mga sinundo, hindi nila pinapahalagan yung kanilang kaluluwa, mahiya tayo sa Panginoon. Diba? Pero alam ko, mga mahal na kapatid, na sa puso ninyo, deep inside your soul, ay pinapahalagahan po ninyo yung inyong mga kaluluwa. Amen. Sapagkat yan ay tinubos na ng ating Panginoon, yan ay kwinikin na ng ating Panginoon, hindi na po yan buto na kagaya ng nawa, mga mahal na kapatid. Hindi na yan buto na lamang, kundi yan ay merong laman at merong hininga ng ating Panginoon. Amen. Pagpatuloy natin. Sapagkat sabi rito, is that right, mother? Mga nanay, yan po ba ay totoo? Amen. Mga nanay. Hallelujah. Amen. Say amen. The mother says amen. And the most valuable thing that you got is your soul. Amen. And now if you keep your soul, then you're going to lose it. Sabi ng prophet. Minsan, napakahirap unawain ng mga salita na sinabi ng ating Panginoon. Diba? Ano ba yung sinabi ng ating Panginoon? Kung inyong iniingatan ang inyong kaluluwa, ito'y mawawala sa inyo. Pero kung ito'y mawala sa inyo, ito'y matatagpuan ninyo. Di ba? Napakahirap unawain kung walang Espiritu ng Diyos na magpapaliwanag sa atin. It's individual, mga mahal na kapatid. Dahilan kahit gaano pa yan ipaliwanag ng mga lingkod ng Diyos, kung walang Espiritu ng Diyos na magpapahayag nito sa atin, wala po tayong maintindihan. That's right. And now, if you keep your soul, then you're going to lose it. And if you lose your soul, then you're going to save it. Diba? Kasi mga mahal na kapatid, mauntindihan nawa natin na iba yung nature natin dati kaysa sa nature natin na tayo ay nasa Panginoon na. Amen. Sabi pa rito, and if you lose your soul to Jesus, see, in other words, if you believe on Jesus, you become His disciple. At ano yung mga nangyari sa kanyang disipulo? Mga mahal na kapatid, tinalikuran yung mga dati nilang buhay.
Kagaya ni Pedro, mga mahal na kapatid, ang tawagin ng ating Panginoon, iniwanan niya yung kanyang bangka. Wala na siyang pakialam doon sa bangka. Dahil nang tawagin ng Panginoon, si Apostol Pedro, mga mahal na kapatid, siya ay nangingisda. So nawa, ang Espiritu ng Panginoon ay nagpapahayag sa atin sa umagang ito. And then, if you give your life to Jesus when you're young like this, and you're going to, He is going to save it to everlasting life. Amen. But if you want to keep it, you're going to lose it. Ibig sabihin, mga mahal na kapatid, kung ayaw mo itong ipagamit sa Panginoon, ayaw mo itong ibigay sa Panginoon, ayaw mong mawala yung sarili mo, di ba? The real you, ano ba yung the real you, mga mahal na kapatid? This is your soul, the real you, na mayroong nature, nang hindi pa tayo tinutubos ng ating Panginoon, yun yung dating tayo, mga mahal na kapatid. Yan yung gustong ipakita ng prophet. You're going to lose it. Yeah, you will lose. You want to act like these other girls and boys around here, mga nandyan sa labas, and go out and do as they do, then you're going to lose it. Diba? Kapag kumikilos daw tayo, nakagaya ng mga tao na nandyan sa labas, ang ating kaluluwa ay ating maiwawaglit. Ating itong maiwawala, mga mahal na kapatid. Kaya nga, kagaya kanina na binabahagi sa atin, kinakailangan na tayo ay ma-born again. Kinakailangan tayo ay maipanganak na muli. Dahil kung hindi po tayo may papanganak na muli, yung nature ng ating Panginoon ay hindi magmamanifest sa atin. Diba? So nawa, ang bawat isa atin ay mayroong longing. Kung hindi pa man natin naranasan yung pagiging born again, magkaroon ng longing sa ating mga kaluluwa. Lord, ano ba yung karanasan na mayroong isang born again na kaluluwa, na buhay ng isang mananampalataya? Diba? Ano ba yung meron sa pagiging isang born again? Yan yung palaging nauuhaw ka sa pagkakatipon. Yan yung palaging nauuhaw ka sa pakikipag-fellowship. Nauuhaw ka sa pakikipag-usap sa iyong mga kapatid. Amen. At alam nyo, mga mahal na kapatid, napakarami natin pwedeng ma-realize sa panahon na nagdaan yung bumagyo, na nagdaan yung bagyo. At mamaya, loobin ng Diyos na may pahayag natin ang bagay na yan. So, tapusin lang muna natin yung quotation ng prophet. So, you're going to lose it. But if you want to give your life to Jesus right now, then you're going to save it for eternity and forever. So, simple lang ito, mga mahal na kapatid. Diba? Kung gusto nating magkaroon ng buhay na walang hanggan, eternity and forever, ibigay natin yung buhay natin sa Panginoon. Amen. At ano yung mga palatandaan na ibinibigay natin yung buhay natin sa Panginoon? Diba? Kinakailangan mong tanggapin ang kanyang salita. Kinakailangan mong tanggapin si Kristo bilang iyong tagapagligtas, mga mahal na kapatid. At magpasimula kang sumunod sa Kanya. Paalagaan mo ang pagkakatipon, paalagaan mo ang kanyang gawain, paalagaan mo ang fellowship, paalagaan mo ang pagkakapatiran. Diba? At napakarami pang mga bagay. Now, you remember that now. It is the most valuable thing in all the world is your little soul. Diba? Bigyan pa ng prophet, little soul. Maliit lang na kaluluwa. Kasi napakaraming mga kaluluwa sa ibabaw ng lupa na kumikilos, gumagalaw, pero merong kaluluwa, although naglalakad, pero patay sa paningin ng ating Panginoon. And if you keep it, ingatan mo lang sa iyong sarili, hindi mo gawin kung ano yung pinapagawa ng salita ng Diyos, mawawala mo ito. At ito ay mapupunta doon sa paghatol, mga mahal na kapatid. And if you give it to Jesus, you save it. So, ganoon po pala, para maingatan natin yung kaluluwa, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Amen. Pagkatiwala natin sa Kanya. Can you say that with me? If I keep it, di ba? Sabi ng prophet, kasi merong mga bata dito na kanyang pinapagaya. Pagkatapos niyang sasabihin ng mga bata. Sabi ng prophet, if I keep it, the boys and girls say, if I keep it, I'll lose it. I lose it. And if I give it to Jesus, I will save it. And I'll save it. Save it. That's it. Now you got it. So simple lang, mga mahal na kapatid, na yung satisfaction ng ating kaluluwa, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo.
At mayroong napakaraming mga kaparaanan para yung kaluluwa na yan na naglulonging sa Panginoon ay magkaroon ng satisfaction. Kahit hindi ko na isa-isahin yung mga napakaraming bagay na itinuro sa atin nang tayo magpasimulang sumampalataya sa Panginoon, sa oras na ito, pwede nating maalala mga mahal na kapatid. Amen. Dahil anong tayo nagpapasimula pa lang sa Panginoon, tinuturuan na kagaya ng isang bata, ano yung kinakailangan nating gawin, pero nang tayo lumaki natin, labagay yung ilang mga bagay ay atin na nakalimutan. Yes, that's right. So ano nga ba yung kaluluwa natin, mga mahal na kapatid? So, bigyan natin ng definition muli sa umagang ito. So, what is soul? Ano ba yung kaluluwa? Kung babasahin natin, mga mahal na kapatid, doon sa Genesis chapter 2, marahil binasa na ito ng ating kapatid, pwede nating balikan. Genesis chapter 2, mga mahal na kapatid, para ating makita saan ba unang nagamit yung kaluluwa. Saan ba unang nagamit? Saan ba ito nagpasimulang mag-exist? So sa Genesis chapter 2, sa verse 7, sabi rito, "And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostril." So, ang Panginoong Diyos, mga mahal na kapatid, ay naglalang ng tao sa pamamagitan ng alabok ng lupa. At hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. So, nandito po, mga mahal na kapatid, unang nabasa, at yan po ay merong Hebrew word na nephesh. At meron pong ibig sabihin yan, na yung unang ibig sabihin yan ay self. Yan po yung sarili. Yan po yung ikaw mismo, ikaw yung kaluluwa, mga mahal na kapatid. Dahil kapag yung isang tao ay namatay, di ba, namatay yung isang tao, yung katawan niya ay mailalagay doon sa libingan, pero nasaan siya, mga mahal na kapatid? Di ba? Nasaan yung kaluluwa? Kung ating i-analyze yung versikulong ito, "The Lord God formed man out of the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life." So yung laman, yung tao na galing sa lupa, galing sa alabok ng lupa, wala pa yung kaluluwa nung hindi pa hinihingahan ng Diyos. At nung mawala yung hininga ng Diyos, di ba? Yung laman na lang na nandoon ang ililibing, pero yung totoong ikaw, wala doon. Di ba? Yung totoong ikaw, kung ikaw ay isang tinawag ng Panginoon, wala ka sa impyerno. Wala ka sa Hades, kundi ikaw ay nandoon sa paraiso, mga mahal na kapatid. So basic lamang ito, pero nawa maintindihan natin na yung kaluluwa ay napakahalaga sa paningin ng ating Panginoon. At ang ilan sa atin, mas higit na napapahalagahan natin yung ating mga laman. Di ba? Nagtitake tayo ng mga multivitamins, nagtitake tayo ng mga, yung iba pa nga, nagkokojik pa rin. Di ba? Gusto nilang maging maputi, pero yung kaluluwa ay hindi nila napapahalagahan. That's the reality. At nung kami po ay nagpapasimula, nang introduce yung kojik na yan, halos malimit, na palaging nababanggit sa pulpito, yung mga nagkokojik, yung mga gustong mga pumuti. Diba? Yung hindi tanggap yung mga kanilang sarili na ganito, yung kulay nila, sinisikap nilang baguhin yung kanilang mga itsura. Pero yung kanilang mga kaluluwa, diba, na mas mahalaga sa paningin ng ating Panginoon, hindi nila napapahalagahan. Hindi nila nabibilhan ng Biblia, yung kanilang kaluluwa. Pero yung cellphone na mas mamahalin, nabibili nila. Diba? Alin yung mahalaga? Yung Biblia o yung cellphone? Lahat sa atin may cellphone, pero hindi lahat merong Biblia. Nakakalungkot. Kaya makikita natin sa umagang ito, ano yung nagsasatisfy ng inyong kaluluwa? Ano yung nagbubusog ng inyong kaluluwa? Nawa, mga mahal na kapatid, yan yung pahalagahan natin, the real you, yung self. At meron pang ibig sabihin yung nephesh, life, creature, or person. At ito yung pinagtataka ko, bakit mayroong salitang appetite dito? Di ba? Bakit mayroong appetite sa salitang nephesh?
Merong appetite. Ano ba yung appetite, mga mahal na kapatid? At yung appetite na yan daw, mga mahal na kapatid, ay nasa kaluluwa ng isang tao. Nandyan yung appetite natin. Di ba? At yung appetite, ang ibig sabihin po ay any of the instinctive desire necessary to keep up organic life. So parang ang ibig sabihin niya, mga mahal na kapatid, yung appetite ay ito yung nagkakaroon ng desire, ng pagnanasa para mapanatili yung buhay ng isang tao. Di ba? Yan yung appetite, yan yung kaluluwa, yan yung nagpapanatili. Nagkakaroon ng desire para mapanatili yung buhay ng isang tao. O kaya yung buhay ng isang bagay. Kasi yung tayo, mga mahal na kapatid, meron pa tayong dual nature. Di ba? Dual nature tayo. Ibig sabihin ng dual nature, mayroong buhay dito, mayroong buhay dito. Kung yung appetite mo doon sa masamang bagay, di ba? Yung appetite, yun yung pampagana, mga mahal na kapatid. Kapag yan yung palagi mong binubusog, yan yung palagi mong tinitingnan, yan yung nabubusog, mga mahal na kapatid. At yung buhay na meron dyan, yan yung magmamanifest. Kaya pala nepes, magmamanifest, mga mahal na kapatid. Di ba? Yung appetite na meron dyan, yan yung nagdi-desire. Kaya kapag yung kaluluwa natin hindi pa kwinikin ng Panginoon, hindi po yan magdi-desire ng mga salita ng Diyos. Yan pala yung pagiging born again. Kapag nag-desire na yung kaluluwa mo ng mga salita ng Diyos palagi, yan na yung pagiging born again. Pero pagkatapos ng gawain, hindi man lang sumagi sa iyo yung mga salita ng Diyos, then yung kaluluwa ng isang tao na yan ay hindi pa nabuborn again ng ating Panginoon. Kaya kinakailangan nating maborn again, ibig sabihin magkaroon ng panibagong buhay. Kinakailangan sumibol yan, mga mahal na kapatid. So yung appetite, ayan po yung nagdi-desire, nagnanasa para mapanatili yung buhay. To keep up organic life. So tayo, mga organic being tayo, mga mahal na kapatid. Especially the desire to eat. Especially, mga mahal na kapatid, pagka pinag-usapan ng appetite, walang iba tayo maiisip pagkain. So yung kaluluwa natin pala ay kumakain. The desire to eat. Sabi pa, an inherent craving. Craving talaga, mga mahal na kapatid, nagkikrave yan. Kaya kapag hindi mo yan pinapakain ng salita ng Diyos, iba yung kinikrave yan, mga mahal na kapatid. Vice versa lang po yan. Taste or preference. Kaya nga, sa panahon dito sa Garden of Eden, di ba, nalangin ng Diyos, si Adan, kagad niya itong pinupuno, kanya itong pinapakain. Ano yung pinapakain ng Diyos kay Adan? Pinapakain niya ng fellowship. Nakikipag-fellowship ang Panginoon kada hapon. Amen. Pero ang ilan, napakasarap matulog kapag hapon. Yung ilan, umaga pa lang, tulog na sa umagang ito. Diba? Kinakailangan natin makipag-fellowship sa Espiritu ng ating Panginoon sapagkat yan yung satisfaction ng ating mga kaluluwa. Amen. Yan yung mga longing ng ating kaluluwa. Amen. Kaya kung hindi nyo bubusugin ang inyong mga kaluluwa sa umagang ito, diba? Gutom yung ating kaluluwa pag uwi natin sa tahanan. Galit dito, walang pasensya doon. Diba? At yan yung mararanasan kapag yung kaluluwa ay hindi nabusog sa panahon ng pagkakatipon. Diba? Kaya sa Garden of Eden, mga mahal na kapatid, nagpasimula na binubusog ng Diyos ang kaluluwa ni Adan sa pamamagitan ng fellowship, pakikipag-usap sa kanya palagi. Amen. Pero nang dumating yung kanyang asawa, nagkaroon ng another fellowship si Adan, nahati yung panahon niya sa pakikipag-usap sa Panginoon. Kaya nandyan na yung struggle kapag yung isang tao ay meron ng asawa. Nalilimitahan na yung pakikipag-usap niya sa Panginoon. Kaya yung mga kabataan na nandito sa umagang ito, dapat focus kayo sa pakikipag-usap sa Panginoon. Although yung iba tuwang-tuwa kapag kasama yung mga kaklase nila, pero kapag kasama yung mga kapatiran, hindi mo makita nakikipag-usap sa kanila. Di ba? So yan po yung nakakalungkot na yung kaluluwa ng isang taong mananampalataya
nabubusog kapag kasama yung mga unbeliever. Na dapat sana busog tayo, nakausap palagi yung mga kapwa natin mananampalataya. At yan yung isang nakita ko, nung panahon ng bagyo, mga mahal na kapatid, nandyan yung baha. Sabi ko, ito yung pagkakataon pala na makausap natin yung mga kapatid na bihira nating makasama. Amen. Ito yung pagkakataon na makausap natin, makumusta natin yung iba na dati hindi naman natin kinukumusta. Totoo po ba, mga mahal na kapatid? Marami tayo dito nung nakaraan, pero nag-uusap tayo, bihira lang. At yun yung pinahagi sa atin noong nakaraang Miyerkules. Ano yung dakilang himala sa panahon ng bagyo? Yung purpose, mga mahal na kapatid. At ano yung purpose ng bagyo na yun para sa atin? Para makausap mo yung mga kapatid na hindi mo palagi nakakausap. Amen. Hallelujah. Hindi ba natin palakpakan ang ating Panginoon? Kaya nung panahon ng bagyo, mga mahal na kapatid, na wala tayong nagawang realization sa Panginoon, wala tayong nakitang purpose niya, bakit ba bumagyo? Bakit ba bumaha? Ay, nagligpit lang kami ng mga gamit, naglinis at kung ano-ano pa, pero yung pakikipag-usap, pakikipag-sharing sa kapwa mo kapatid, sa Panginoon, hindi mo naatupag, hindi mo nagawa kagaya ng pakikipag-fellowship ng Panginoon kay Adan, pakikipag-usap, mga mahal na kapatid, yung purpose ay tila baga, hindi natin nakuha yung himala ng Diyos. Himala yun, mga mahal na kapatid. Himala yun kasi, sama-sama tayo ulit na natutulog, di ba? Sama-sama tayong kumakain, umaga, tanghali, at gabi. Ilang araw yung baha, Brother Edison? Lampas 1 linggo, di ba? Yung hindi natin palagi nakakausap, kasi nandoon lang sila kanilang tahanan, nakakausap na natin. Pero limitado pa rin. At yun yung dapat makita rin natin, mga mahal na kapatid, na dapat pala, kagaya nung naibahagi sa atin noong nakaraang Miyerkules, may purpose po. Yung purpose, yung pinakahimala ng ating Panginoon. Kasi yung mga tao nandyan sa labas, ang himala na kanilang nakikita ay yung mga bagay na hindi ka panipaniwala. At tingin nyo hindi ka panipaniwala na makausap mo yung kapatid mo? Hindi kaya yan kapanipaniwala, mga mahal na kapatid? Hindi yan magiging kapanipaniwala kung yung mga kapatid natin pagkatapos ng gawain, uuwi agad. Di ba? Ayaw man lang makipag-sharing sa mga kapatid. Na yan na lamang yung pagkakataon na binigay sa atin ng ating Panginoon, magmamadali ka pang umuwi. Kaya salamat sa mga himala ng Diyos na ipinaparana sa atin. Na yung totoong purpose pala, yung kanyang gustong ipakita at iparana sa bawat isa atin. Amen. Kaya sa Garden of Eden, mga mahal na kapatid, nung hindi pa nahuhulog sa pagkakasala yung tao, busog na busog yung kaluluwa ni Adan at ni Eva. Sila lang yung nagpe-fellowship. Yung buhay nila ay eternal, mga mahal na kapatid, walang kamatayan. Malayasin nilang kainin yung kanilang mga pangangailangan doon sa Garden of Eden. Pero nung yung tao ay mahulog na sa pagkakasala, nabawasan, nagkaroon ng pagkagutom. Yung longing ay nilagay na ng Panginoon sa kaluluwa ng isang tao. At unang nakaranas nun, mga mahal na kapatid, si Adan. Bilang anak ng Diyos, si Adan na palaging nakakausap ang Diyos, biglang naputol, bihira na lang makausap, mayroon ng longing sa kanyang puso. Mayroon ng pagkagutom sa pakikipag-usap. Dahilan, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang isang tao, kundi sa bawat salita na nagmumula at namumutawi sa bibig ng Diyos. Amen. Kaya nang ang tao ay magkasala, mga mahal na kapatid, nagpasimulang magkaroon ng problema yung kaluluwa ng tao. Hanggang sa panahon natin. Na dapat sana yung pangangailangan ng isang tao, hindi niya aalalahanin. Pero kapag ka yung kaluluwa, gutom, palaging pag-aalala ang meron sa kanya. Ano yung isasain ko mamaya? Di ba? Puro alalahanin. Saan kaya kukuha ng ibabayad sa utang ko? Kung ano pang mga bagay. Pero kapag ka ang kaluluwa ay palaging busog ng salita ng Panginoon, ang palagi mong masasabi,
God will provide. Nothing is impossible with God. Diba? Nakita natin yung pagkakaiba, mga mahal na kapatid. Kaya kinakailangan magkaroon tayo ng satisfaction. Nung ang tao ay mahulog sa pagkakasala, dumaan yung napakaraming mga panahon na ang tao ay palagi ng gutom. Bihira na lang na magkaroon ng prophet ang Panginoon. Dahil sa panahon na ang prophet ay nandoon, sabi ng banal na kasulatan, walang ibang pagpapahayagan ng Diyos ng kanyang mga salita, kundi ang kanyang mga lingkod na propeta. That's right. At yung mga salita na yun yung pagkain ng kaluluwa. Nagkakaroon ng satisfaction ng bayan ni Israel sa panahon na meron silang propeta. At tiyak sila na kapag ka mayroong propeta, tiyak sila na sila ay mananagumpay. Amen. Kaya kung wala tayong kikilalanin na propeta o kaya fivefold ministry sa ating mga buhay, yung pananagumpay ay tila baga napakalayo sa atin. Kaya yung prophet, mga mahal na kapatid, na kung saan sumasangguni ang mga hari ng Israel, doon nila nalalaman kung kanila bang kukubkubin ng isang bayan, kanila ba silang lalabas para makipaglaban o hindi. Dahil kung walang salita ng Diyos na sila ay mapapakinggan, mga mahal na kapatid, present word. Yan yung ibig kong sabihin, mga mahal na kapatid. Dahil sa panahon ng mga Israelita, mga mahal na kapatid, mayroong presenteng salita ang Panginoon na sinasabi sa kanila. At ito ay nasulat sa banal na kasulatan. Diba? You agree with me, mga mahal na kapatid? Pero sa panahon natin, kung maisusulat lamang yung mga kapahayagan na sinasabi sa atin ng mga lingkod ng Diyos, magiging aklat din po yan, mga mahal na kapatid. Di ba? At yan po yung dapat nating makita. Yung mga presenteng salita ng Diyos na kanyang ibinabahagi sa atin sa pamagitan ng kanyang mga lingkod. Amen. At yan yung napapalampas natin minsan. At kung minsan pa nga ay palagi. Na yung mga dumarating na inspirasyon, mga dumarating na kapahayagan, ay minsan na ibabahagi ng mga lingkod ng Diyos sa panahon na sila ay nagsisharing. Kaya nga, nagsisharing kami ni Brad Jeff nung nakaraang Miyerkules, nang magkaroon ng gawain, nang tanungin yung ating kapatid, kaya na bang ibahagi ng ating kapatid yung Godhead? Nagkaroon ng kaisipan ng ating kapatid na ito. Paano maiintindihan yung Godhead kung malimit lang tayo magkaroon ng discipleship? Yes, totoo yun. Pero yung nasabi ko sa kanya, yung pagkaunawa sa Godhead, ito ay merong kinalaman sa personal na pakikipag-ugnayan mo sa Panginoon. Kasi yung pagkaunawa, mga mahal na kapatid, sa doktrina, hindi mo yan makukuha sa simpleng pagtuturo lamang, mga mahal na kapatid. Yan ay nangangailangan ng inspirasyon, yan ay nangangailangan ng dedikasyon, nangangailangan ng panahon, at pakikipag-usap palagi sa Panginoon. Pagsasaliksik. Diba? Kagaya ng mga Berean believer na nasa Acts, kapag ka meron silang napakinggan ng mga salita, sinisiyasat nila ang banal na kasulatan. Ganyan po, mga mahal na kapatid. At ang isa pa, sa pakikipag-sharing sa mga lingkod ng Diyos, doon, marami tayong makukuha. Kaya, mga mahal na kapatid, yung bagyo, isa sa nakita ko, ito ay isang paraan ng Panginoon para yung mga dati hindi mo nakakausap, makausap mo rin. Amen. Yung mga malayo, kahit malayo, nakukumusta mo, mga mahal na kapatid. At napakarami pang mga kaparaanan na ginagawa ang ating Panginoon. Kaya nga, dumipas yung maraming panahon, nahulog yung tao sa pagkakasala. Ano yung ginawa ng Panginoon para masatisfy yung pangangailangan ng tao? Basahin natin ang John chapter 21. Basahin natin sa verse 1. O di pa ako nakakalahati, mga mahal na kapatid. 11:32, 11:33 na. So, John chapter 21, ito yung panahon, shortcutin na lang natin. Ito yung panahon ng ating Panginoon ay matapos mag-resurrect.
At yung mga disipulo niya, yung mga apostol, mga mahal na kapatid, ay nagpasimula, no, nagsuggest si Apostol Pedro na sila ay mangisda. So, abante na lang tayo, siguro sa verse 8. So, nagpakita yung Panginoon. So, sabi rito, nang si Apostol Pedro ay magbigay ng suggestion, and the other disciple came in a little ship. So, isang maliit na bangka, for they were not far from land, but as it were 200 cubits, dragging the nets with the fishes. So, sa Tagalog na lang siguro. Kaya't nang sila'y magsilunsad sa lupa, ay nakakita sila doon ng mga bagang uling at isda ang nakalagay sa ibabaw at tinapay. So, mayroon silang nakita habang sila ay nandoon sa daong, mga mahal na kapatid. And verse 10, sinabi sa kanila ni Jesus, mangagdala kayo rito ng mga isdang inyong nangahuli ngayon. So, kala ng Panginoon, pinapakita ng Panginoon dahilan yung mga kanyang mga disipulo ay nandoon nanguhuli ng isda, gusto niya na magdala sila ng isda doon sa pangpang. Verse 11, umahon nga si Simon Pedro at hinila ang lambat sa lupa, puno ng malalaking isda na 153, at sa ganoong karami ay hindi napunit ang lambat. Verse 12, ito na yung nangyari mga mahal na kapatid. Diba? Hindi lang ito literal na nangyari. Sinabi sa kanila ni Jesus, magsiparito kayo at magpawing gutom. Ito yung ginawa ng ating Panginoon, kagaya ng inawit natin kanina bago magpasimula. Come and dine. At yan yung nais ng Panginoon na pangyarihin sa buhay natin, palagi tayong pumaroon sa Panginoon at makipagkainan sa Panginoon. Mangagpawing gutom. At sino man sa mga alagad ay hindi nangahas na siya'y tanungin, sino ka? Sa pagkakaalam na yaon ang Panginoon. Amen. Kaya dapat sana, basahin natin sa English, kapag mayroong nagsabi sa atin, come and dine, halik kayo, pumarito kayo sa gawain ng Panginoon, wag na tayong magtanong. Amen. Dahilan alam na natin kung sino yung nagpapaanyaya sa atin. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Halimbawa, sinabihan ko si Brother Jong, Brother Jong, atin ka ba ng gawain ng youth? Wag na sana siyang magtanong, bakit? Diba? Kagaya nandyan, alam niya dapat na ang Panginoon ang nagpapaanyaya sa kanya, come and dine. Dahil alam ng Panginoon, gutom ka sa salita niya. Amen. Kinakailangan mo na kumain ng salita ng Diyos. Dahil hindi magsasabi ang Panginoon, come and dine, kung ikaw ay busog palagi sa pakikipag-fellowship sa Kanya. Amen. Jesus has a table spread. Amen. Palaging puno ang lamesa ng Panginoon ng mga pagkain. Huwag lang tayo maging mapili, mga mahal na kapatid. So, nandiyan, mga mahal na kapatid, come and dine. And none of the disciples durst ask him, who art thou, knowing that it was the Lord. So, alam natin, mga mahal na kapatid, di ba? Yung tao nahulog sa pagkakasala, nagutom yung kaluluwa ng sangkatauhan. Pero nang dumating ang ating Panginoon, dumating yung kanyang panayaya. Kinakailangan nating makisalo sa ating Panginoon. Kinakailangan nating kumain palagi. Kinakailangan nating makipag-fellowship palagi sa Panginoon. Sapagkat diyan tayo nabubusog. Diyan tayo nasasatisfy, mga mahal na kapatid. Amen. So sabi nga sa Matthew chapter 4, di ba? Ano yung sinabi ng ating Panginoon? Nasa panahon siya ng pagtukso. Isang bagyo kung sa isang mananampalataya. Sabi nga ng ating kapatid, Brother Robert, ano yung bagyo na kayang sumira ng isang tahanan? Ito yung tukso. Di ba? Kaya ito ang panahon na ito, Matthew chapter 4, verse 4, but he answered, and it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. So ito yung panahon
na kung isang simpleng mananampalataya lamang, binabagyo na yung isang kapatid. Tinutokso ng kaaway. Di ba? Tinutokso ng kaaway ang ating Panginoon. Tila baga simple lamang, mga mahal na kapatid. Pero kung sa atin ito, bagyo na ito, mga mahal na kapatid. Di natin alam kung ano yung sasabihin natin. Pero sa Panginoon, dahilan siya yung salita, alam niya kung ano yung sasabihin. Kaya yung mga tukso, bagyo po yan sa atin. Kung hindi ka babad sa salita ng Panginoon, hindi ka makakapanagumpay. Hindi mo pagtatagumpayan yung mga tukso na dumarating sa buhay mo. Di ba? Masusumpungan ka sa pagkabagsak, mga mahal na kapatid. Kaya sabi ng Panginoon, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. So panahon na tinutukso ang Panginoon ng kaaway, lumilitaw yung laman ng puso ng bawat isa atin. Amen. Pinalilitaw ng Panginoon ang kalagayan ng puso natin. Kaya yung mga himala pala ng mga bagyo, mga tukso, pagsubok, yung purpose niyan ay maintindihan natin yung kanyang layunin sa ating mga buhay. Amen. Napakaraming tukso dumarating, napakaraming mga pagsubok, pero mayroong salita ng Diyos para tayo maging mananagumpay. Ano yung teksto natin, mga mahal na kapatid, sa verse 9? Basahin ulit natin. For He satisfieth the longing soul. Kanyang sinatasisfy, kanyang tinutugunan yung kaluluwang nananabik sa Panginoon. And filleth the hungry soul with goodness. Diba? Although yung naranasan natin nang dumating yung bagyo, nagkukumahog, nagpa-panic buying, di ba? Nung nakaraan lamang nga, nung darating yung bagyong Pipito, yung LCC wala nang laman. Nagkukumahog yung mga tao na bumili ng kanilang pangangailangan. Pero salamat sa Panginoon, hindi natin naranasan yung bagyo. Amen. Although naranasan natin, mahina lamang, mga mahal na kapatid. Pero ang dapat nating makita, yung ating kaluluwa. Dahil hindi lamang sa pisikal, kaya dumarating yung bagyo, kundi nandiyan din yung kaluluwa, yung benefits sa ating mga kaluluwa, mga mahal na kapatid. Diba? Bumagyo lang, yung iba hindi na naka-attend ng gawain. Bumagyo lang, hindi na nananalangin. Diba? Talagang binabagyo yung isang kapatid. Nakalimutan na yung kinakailangan niyang gawin. Abala na sa kung ano-anong mga bagay. Pero ang hindi natin nalalaman pala, yung kaluluwa natin, doon nakatingin ang ating Panginoon. Higit sa pangangailangan natin sa laman, ang kaluluwa ay tinutugunan ng ating Panginoon. So isa pang tagpo, mga mahal na kapatid, sa Matthew chapter 14, verse 24 to 33, ito yung talagang totoong bagyo na naranasan ng mga alagad. Sabi sa Tagalog, datapwat ang daong ay nasa gitna na ng dagat, na hinahampas ng mga alon, sapagkat pasalungat sa hangin. Di ba? So alam natin yung tagpong ito. So verse 25, at sa ikaapat na pagpupuyat, madaling araw na ito, ng gabi, ay naparoon siya sa kanila, ang ating Panginoon, na lumalakad sa ibabaw ng lupa. Ng dagat, I mean. So lumalakad ang Panginoon sa ibabaw ng dagat. So bakit sa panahon pa kaya ng bagyo? Pwede namang lumakad ang Panginoon sa panahon na kalmado yung dagat. Di ba? Naisip mo ba yun, mga mahal na kapatid? Pero doon pinili ng Panginoon kung kailan bumabagyo, saka siya lumalakad sa ibabaw ng dagat. Dahil meron siyang gustong ipakita at meron siyang gustong katagpuin, mga mahal na kapatid. Verse 26, sabi rito, at nang makita siya ng mga alagad na lumalakad sa ibabaw ng dagat, nagulumihanan sila.
Nagulumihanan yung kanilang kaluluwa. Sino kaya yan? Na nagsasabi yung iba, multo. Di ba? Kaya yung mga kapatid, minsan, nakakatuwa na naniniwala sa aswang. Di ba? Kung ano-ano pang mga bagay. Sabi rito na nagsasabi multo. At sila ay nagsisigaw dahil sa takot. Di ba? Yung bagyo, ginamit ng Panginoon, pinakita niya na nandoon siya, pero ang nakikita ng mga alagad ay yung bagyo. Sa halip na makita nila ay ang Panginoon. Dahilan sa panahon na yan, napakarami ng himala ang ginawa ng Panginoon na kanilang nakita. Literally, ng kanilang mga naked eye, mga mahal na kapatid. Verse 27. So para mawala yung mga paggugulumihanan nila, datapwat, pagdakay nagsalita sa kanila si Jesus na nagsasabi, laksan ninyo ang inyong loob. Di ba? Sinabi ba dyan, laksan ninyo ang inyong laman? Hindi. Laksan ninyo ang inyong loob. Ano yung nasa loob natin? Mga mahal na kapatid, ating espiritu, ang ating kaluluwa. Laksan ninyo ang inyong loob. Ako nga, nagpakilala ang ating Panginoon. Huwag kayong mga takot. Diba? Naalala ko na naman. Diba? Nung bagyo, habang tumataas yung tubig, mayroong mga kapatid, hindi makatulog. Diba? Kami nga, nandyan na sa second floor, naalala na yung asawa ko, gusto na niyang balutin yung ilang mga gamit. Nasa second floor na kami, mga mahal na kapatid. Gusto na niya, ipaprepare na yung nandun sa taas. Ilagay na daw yung ilang mga gamit doon sa taas. Sabi ko, wag ka na kasi mag-isip na yung tubig tataas pa. Kami, nanalangin kami. Tapos namin manalangin, kalmado na. Nandoon, mga mahal na kapatid, sa bawat sitwasyon ng ating mga buhay, hindi lang yan sa literal na nangyayari, kundi ang ating spiritual na kalagayan ay gustong ipakita sa atin ng ating Panginoon mismo. Hindi para ipakita sa iba, kundi makita natin yung kalagayan ng ating kaluluwa kung ano na nga ba yung kalalagayan nito. Diba? Kaya nandito, mga mahal na kapatid, huwag kayong mga takot. Verse 28, at sumagot sa kanya si Pedro. Nandito na si Pedro, mga mahal na kapatid. At nagsabi, Panginoon, kung ikaw nga ay papariyanin mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. Diba? Sa tingin nyo, kung kalmado yung dagat, walang bagyo, nakita niya ang Panginoon na naglalakad, sa tingin nyo, maglalakas ng loob kaya si Pedro? Lord, papariyanin mo ako sa iyo. Di ba hindi, mga mahal na kapatid? Verse 29, sabi ng Panginoon, halika rito. At lumunsad si Pedro sa daong at lumakad sa ibabaw ng tubig upang pumaroon kay Jesus. Minsan, mga mahal na kapatid, yung mga bagyo, yung mga pagsubok na meron tayo, ibinibigay ng Panginoon para makaranas tayo ng mga kakaibang bagay. Para higit pang tumaas yung ating pananampalataya sa Panginoon. Amen. Hindi para takutin tayo, hindi para alisin yung mga bagay na meron tayo, kundi para dagdagan yung ating pananampalataya. Amen. Amen. Mga mahal na kapatid, nandyan yung mga bagyo na yan para dagdagan yung pananampalataya natin sa Panginoon. In verse 30, sabi rito, datapwat pagkakita niya, malakas ang hangin, nakatingin na siya doon sa paligid niya, hindi na sa Panginoon. Diba? Nagpasimula na siyang lumubog, matakot, mga mahal na kapatid, at sumigaw na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo ako. Pero kung nakasentro lamang siya sa Panginoon, hindi po siya lulubog. Kaya sabi ng Panginoon, verse 31, ito na yung ginawa ng Panginoon, pagdakay iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya. Di ba? Kita nyo, mga mahal na kapatid, kung hindi tayo maglalakas ng loob, hindi tayo hahawakan ng Panginoon. Kinakailangan natin ng lakas ng loob, kinakailangan natin ng pananampalataya para gawin yung mga tila baga, kakaibang bagay sa paningin ng tao, para maranasan yung pagkilos ng Panginoon.
Kaya sa panahon pala ng pagsubok, mga bagyo, problema, yan pala yung panahon para ma-exercise natin yung pananampalataya natin sa Panginoon. Hindi yung para matakot lang. Verse 32, verse 31, sabi roon, tapusin natin. Ito yung nakita ng Panginoon. At hinawakan siya at sa kanya'y sinabi, O ikaw, nakakaunti ang pananampalataya, bakit ka nag-aalinlangan? Diba? Maraming siguro yung nasumpungan ng Panginoon sa panahon ng bagyo. Maraming natatakot, maraming nag-aalinlangan sa Kanya. Pero nawa ang idulot sa atin nung mga bagyo na ito na dumarating sa atin, mga mahal na kapatid, hindi pag-aalinlangan, hindi pagkatakot, kundi pananampalataya sa Panginoon. Amen. Amen, mga mahal na kapatid. So, dapat yan po pala yung ating nakikita. Kaya nung banggitin po ito nung nakaraang Miyerkules, mga mahal na kapatid, ng ating kapatid, na yung himala doon sa bagyo, ay dapat nating makita, sabi ko, napakalaga nito. So, simple lang, isang pangungusap lang iyon, mga mahal na kapatid. Pero, sabi ko nga, habang binabanggit din ito ni Brother Billy, sabi ko, iisa yung bagay na aming nakita. Na yung himala na binibigay ng ating Panginoon, hindi yung patigilin lang yung bagyo, kundi kung ano yung purpose niya, mga mahal na kapatid. Yun yung totoong himala. Kasi kung tumigil yung bagyo, di ba? Pinatigil ng bagyo, yung bagyo ng ating Panginoon, pero walang naging pagbabago sa kaluluwa natin, walang himala na nangyari. Kasi yung purpose na binibigay ng Panginoon sa atin, hindi natin nagawa, hindi natin natanggap, mga mahal na kapatid. So, naisiparanas ng Panginoon ang bagyo sa atin para palitawin ang kalagayan ng ating mga puso at ating pananampalataya sa ating Panginoon. So, bakit mayroong bagyo? Mayroong mga unos, mga mahal na kapatid? Para i-satisfy yung kalagayan ng pangangailangan ng ating mga kaluluwa. Amen. Amen. Para magkaroon tayo ng appetite. Mga mahal na kapatid, kaya pala nandyan yung bagyo, nandyan yung mga pagsubok, para yung appetite ng inyong kaluluwa ay magpasimulang magganap muli sa Panginoon. Diba? To crave more about the works of God, to increase our faith to God, mga mahal na kapatid, to increase our faith to the Word of God. So, yun po yung nakita ko na himala sa panahon ng bagyo na ating naranasan. Higit na magtiwala sa salita ng Panginoon at higit na matugunan yung pangangailangan ng ating mga kaluluwa. Sabi pa nga sa Matthew chapter 5, verse 6, mapalad sila na nangagugutom at nangauuhaw sa katuwiran ng Panginoon, sapagkat sila ay bubusugin. Amen. So kung merong pagkagutom, merong pagkauhaw sa ating mga kaluluwa, gagawa ang kaparaanan ng Panginoon para tugunan ang pangangailangan natin. Kasi kung hindi ka madala sa pangangaral, di ba? Baka yung bagyo, kaya kang dalhin ng Panginoon sa pananalangin. Yan po yung totoo, mga mahal na kapatid. Kung kailan wala ka nang mataguan, kung kailan wala ka nang mapuntahan, yun yung ipaparanas sa iyo ng Panginoon para gawin mo yung bagay na nararapat para sundin yung kanyang katuwiran, mga mahal na kapatid. Maaring problema, maaring bagyo, kaya unos. Kaya yung mga pagkakataon na ganito, mga mahal na kapatid, halip na magmukmuk tayo, gamitin natin ito para makita yung kalooban ng ating Panginoon. To have fellowship, to have conversation with our brethren, mga mahal na kapatid. Proverbs chapter 13, verse 12. So, mayroon tayong pag-asa sa Panginoon. Pero kapag yung pag-asa na nagluluwat ay nagpapasakit sa puso ng isang tao. Proverbs 13, verse 12. Sabi rito, ang pag-asa na nagluluwat ay nagpapasakit ng puso. Diba? Diba? Nananalangin tayo noong nakaraan. Nananalangin tayo
Ilang beses na tayo nananalangin sa Panginoon, meron tayong mga dalangin sa Kanya, meron tayong mga pangangailangan na tila baga, hindi pa natutugunan. So ganyan po yung nangyayari. Kapag ka yung pag-asa natin ay hindi natutugunan, yung ating mga hinihingi ay hindi natutugunan, ito ay nagpapasakit sa puso. Ngunit, pagka ang nasa ay dumarating, ito ay punong kahoy ng buhay. Amen. At alam ko, nang dumating yung bagyo, alam ko, mga mahal na kapatid, maraming nawala sa atin. Pero kung kinatagpo ng Panginoon yung pangangailangan ng ating kaluluwa, higit pa sa lahat ng nawala yung ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Although yung mga kapatid natin, wala na yung karwas, alam ko, meron silang natanggap sa Panginoon. Kung sa kanilang kaluluwa, ang Panginoon na nakakalamat sila, Kuya Ninoy. Kaya dapat makita natin, hindi lang yung mga nawala, mga mahal na kapatid, kundi yung mga bagay na mayroong kinalaman sa buhay na ito, ang dapat na makita natin na ito ay ibinigay at ipinarating sa atin ng ating Panginoon. Diba? Sabi ng ilan natin mga kapatid, marami mang nawalang mga gamit, ang importante, ligtas yung buhay natin. Yun po yung mahalaga sa paningin ng ating Panginoon. Kasi baka yung mga bagay na yan na nasa iyo ay nagpapalayo sa iyo para tumawag ka sa Panginoon. Di ba? Ano yung mga bagay na nawala? Bulayin natin. Baka yan yung dahilan para magkaroon ng problema. Nagkakaroon ng alitan. Nagkakaroon ng sigalot. Kung ano-ano pang mga bagay. Diba? Alam ko, yung pera mahalaga sa panahon na yon. Pero nung ipapaayos natin yung mga motor natin, diba? Kinakailangan mong bitawan na yan. Kasi yung purpose ng motor ang mas mahalaga, hindi yung pera. Amen. Hallelujah. Ano po ba yung hope? A feeling of expectation and desire for a certain thing to happen. Yan po yung hope. Feeling of expectation. Isang expectation, mga mahal na kapatid, at pagnanasa na ang isang bagay ay tiyak na mangyayari. At ano yung desire? A strong feeling of wanting to have something. Isang malakas na pandama, mga mahal na kapatid, na pakiramdam na yung isang bagay na kailangan mo ay mararanasan mo. Yan yung desire. Desire na pangangailangan, mga mahal na kapatid. Proverbs 13 verse 19, abante tayo ng konti. Sabi pa rito, the desire accomplished is sweet to the soul. Diba? Ano yung appetite? Diba? Kapag ka yung pangangailangan ng kaluluwa natin ay natugunan, ito ay matamis sa ating mga kaluluwa. Verse 19 ng Proverbs chapter 13. Amen. So simple lang to, mga mahal na kapatid. The desire accomplished is sweet to the soul. Ang nasa na natupad ay matamis sa kaluluwa. Yan yung mga satisfaction ng kaluluwa natin, mga mahal na kapatid. Yan yung mga longing ng ating kaluluwa. Kapag kaya na ay nag-desire sa Panginoon, yan ay magiging matamis at magbubunga ng buhay sa bawat isa atin. Amen. Pabalikan natin yung Psalms 107 verse 9. So simple lamang yung nais kong ibahagi sa inyo sa umagang ito. Merong pangangailangan ng ating mga kaluluwa. At nagbibigay ang Panginoon ng mga pagsubok, pagtukso, di ba? Mga bagyo, para makita natin na meron siyang gustong tugunan sa ating mga kaluluwa. Na kung paano, kung walang disaster, walang problema, hindi mo ito nabibigyan ng pansin. So kinakailangan pala ng bagyo, kinakailangan pala ng problema, kinakailangan ng unos para makita mo yung pangangailangan ng iyong kaluluwa. So yun lang po yung nakita ko, mga mahal na kapatid. Pangangailangan ng ating kaluluwa. Sa Luke chapter 1 verse 53, ilang mga talata na lang po.
Sabi rito, ito yung pangusap ni Mary, mga mahal na kapatid. At tila baga, meron po kasing title yan, mga mahal na kapatid, yung mga Biblia, Mary's Song of Praise. Nang dalawin niya si Elizabeth at lumukso, mga mahal na kapatid. Yung bata sa sinapupunan ni Elizabeth, napuspos ng Espiritu. Kaya nakagawa ng praise, ng Song of Praise si Maria. At ang isa sa mga kataga na kanyang nasambitla, mga mahal na kapatid, ay naririto, binusog niya ang nangagugutom ng mabubuting bagay. Hindi yan literal na pagkagutom, mga mahal na kapatid. Kundi yan ay pagkagutom sa espiritual na kalagayan. Na binusog niya ang nangagugutom ng mga mabubuting bagay. He has filled the hungry soul with the good things. At kung ano man yung mga mabuting bagay na ginawa ng Panginoon sa inyong mga buhay, kayo na lang po yung nakakalam nito, mga mahal na kapatid. Pero kung wala, hanapin natin. Dahilan baka hindi natin napapansin. Nandyan na pala yung binibigay ng Panginoon na kabutihan sa atin, hindi natin nakikita dahilan pikit yung ating mga kaluluwa na makita yung mga bagay na ito. So sa Revelation na lang, mga mahal na kapatid, chapter 7, verse 14 to 17, sabi rito, Revelation 7, chapter 14, verse 7 to 17. Sabi rito, Tagalog, at sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam, at sinabi niya sa akin, ang mga ito'y ang nanggaling sa malaking kapigatian. Diba, nakita nyo? Yan yung mga pinili ng Diyos. Nanggaling sila sa napakaraming kapigatian at nangaghugas ng kanilang mga damit. Sa kabila ng kapigatian na dinanas ng mga banal ng Diyos, ang kanilang naranasan ay paghuhugas ng kanilang mga maruruming damit. At pinaputi sa dugo ng kordero. Verse 15, kaya't sila'y nasa harapan ng luklukan ng Diyos. Sino yung nandoon sa harapan ng luklukan ng Diyos? Mga mahal na kapatid. Ang kanyang mga pinili, ang kanyang nobya. At nangaglilingkod sa kanya araw at gabi sa kanyang templo. At siyang nakaupo sa luklukan ay lulukuban sila ng kanyang tabernakulo. Verse 16, sila'y hindi na magugutom pa, ni mauuhaw pa man, ni hindi na sila tatamaan ng araw, o ng anumang init, o ng anumang bagyo, dito sa ibabaw ng lupa. Dahilan hindi na po doon mangyayari ang mga bagay na yan, na ating nararanasan dito. Dahilan tapos na yung purpose ng Diyos, mga mahal na kapatid. Kaya merong bagyo, merong unos, dahilan gusto niyang palitawin yung purpose niya dito sa ibabaw ng lupa. Na kung dati yung magkakapatid hindi nag-uusap-usap, kagaya ng ating nakita, dumating yung bagyo, nagkaroon ng fellowship. Umaga, hapon, gabi. Amen. Kamustahan? Kaya mga kapatid, kapag hindi man lang nangumusta sa inyo, magtaka na tayo, mga mahal na kapatid. Mahalaga kaya ako sa kapatid na ito? Yan yung pagkakataon na ginagawa at binibigay ng Panginoon na tila baga malahi-mala. Yung kapatid na hindi sa'yo nagchat-chat, nakaka-chat mo na. Liban na lang kasi yung mga kapatid natin palagi namang magka-chat. Yung mga youth, palagi magka-chat, wala namang ibig sabihin. So hindi na yun himala, mga mahal na kapatid. Out of order na yun. Wala ka naman purpose, palagi mo yung ka-chat yung kapatid na sister, out of order na yun, mga mahal na kapatid. Sabi rito, sila hindi na magugutom pa, ni mauuhaw pa man, ni hindi na sila tatamaan ng araw o ng init o ng anumang init. May global warming siguro. Mga mahal na kapatid, napakainit sa panahon natin ngayon. So verse 17, sapagkat ang kordero na nasa gitna ng luklukan ay siyang magiging pastor nila, at sila'y papatnugutan sa mga bukal ng tubig ng buhay. At papahirin ng Diyos ang bawat luha
ng kanilang mga mata. Diba? Lahat ng kapigatian na ating nararanasan dito sa ibabaw ng lupa, mawawala na ito, mga mahal na kapatid. Sapagkat tapos na yung purpose ng Panginoon. Tapos na yung kanyang plano. Kaya magkakaroon lamang po ng lubos na satisfaction at matutugunan yung longing ng ating mga kaluluwa sa panahon na makapiling na natin ang ating Panginoon. Pwede ba nating palakpakan ang ating Panginoon, mga mahal na kapatid? Hallelujah. So nawa, nakatulong ang ilang pagbabahagi, mga mahal na kapatid. So, for He satisfied the longing soul and filled the hungry soul with goodness. Sabi pa nga ng Romans chapter 8, verse 28, all things work together for good to them that love God, who are called according to His purpose. Nandiyan yung purpose ng ating Panginoon. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Kaya kung merong purpose ang ating mga kapatid sa atin, makita nawa natin na sila ay mahalaga sa bawat isa atin. Amen. So tayo po ay magsitayo sa umagang ito, sa tanghaling ito, rather, mga mahal na kapatid. Pasalamatan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Pasensya na kayo. Yung sipon ng mga mahal na kapatid ay hindi pa rin nawawala. So, sama niyo po ako sa prayer. Hallelujah. Tayo po ay yumuko at manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Dakilain ka. Taas ka sa aming mga buhay. Luwalhatiin ang iyong banal na pangalan. Tanghaling ito, Lord, ipapasalamat kami sa mga salita na aming napakinggan. Although napakasimple lang nito, Panginoon. Pero kinakailangan po namin na makita ito na mayroon pangangailangan ng aming mga kaluluwa. Mayroong pagkagutom, mayroong pagkauhaw, Panginoon, na kinakailangan matugunan. At gumagawa ka ng napakaraming mga kaparaanan, Panginoon, sa buhay na ito. Although alam ko yung iba ay hindi nakaranas ng baha, pero yung ilan sa amin nakaranas ng baha, dahilan mayroon kang purpose sa bawat isa sa amin na dapat namin makita. At kung ano man yung nais mong ipakita sa amin, Panginoon, nawa nakita po namin ang mga bagay na ito. Dahilan kagaya po ng aming napakinggang pangangaral noong nakaraang Miyerkules, ito po yung himala na dapat naming makita. Hindi yung bagyo, Panginoon, na tumigil. Hindi yung bagyo na tumaas, kundi yung pananampalataya na tumaas, Panginoon, sa aming mga puso. Kaya sa oras na ito, Lord, lubos kami nagpapasalamat sa iyo. Nanawa, makita namin yung aming kalagayan. Kung ito ay kulang, Panginoon, punuan mo. Kung ito ay nagugutom, Panginoon, pakainin mo ng iyong salita at kapahayagan ng iyong salita. Kung ito ay nauuhaw, painumin mo ng tubig ng kapahayagan, Panginoon. Sapagkat di po kami makakapagpatuloy na malakas sa buhay pananampalatayang ito kung ang mga pagkukulang ng aming kaluluwa, mga pangangailangan ng aming kaluluwa ay hindi po natutugunan. Kaya Lord, salamat po sa bagyo. Salamat po sa mga bagay na ito na pinaparanas mo sa amin. Dahil dinadala po kami nito sa tamang paglakad, sa tamang pagtingin, at sa tamang paggawa ng iyong kalooban sa aming mga buhay. Kaya Panginoon, salamat po sa pagkakataon sa umagang ito na kami po muli ay nakapanambahan sa iyo, na kami po muli ay nakapagpuri, na kami po muli ay nagkaroon ng pagkakataon na itaas ka sa aming buhay, na minsan di po namin ito nagagawa, Panginoon, pero binibigyan mo pa rin kami ng pagkakataon na itaas ka po sa aming mga buhay. Kaya Panginoon, pagpalain mo po ang aking mga kapatid, anuman po na kanilang pangangailangan, anuman po na mga bagay na kanilang dapat makita, ay ipakita mo po sa bawat isa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita. At sa pamamagitan na rin po ng iyong mga lingkod na ginagamit po para kami ay turuan, kami ay pangaralan, Panginoon, para kami ay i-correct, para kami ay lumago pa, Panginoon, na higit na pagkakilala at higit na pagkatuto sa daan ng katuwiran na nais mong palakaran sa bawat isa amin. Kaya sa oras na ito, Lord, akin po itong pinagkakatiwala sa iyo, ang buhay ng bawat isa amin, ang buhay, ang pamilya ng bawat isa amin, maging man po yung mga mahal namin sa buhay, Lord, amin po itong tinataas sa iyo.
Na kung meron pang panahon, Lord, para tawagin mo sila, gamitin mo po ang bawat isa amin para magawa po namin ang yung purpose, which is ang himala sa buhay namin, Panginoon. Na tila baga kakaiba sa mga tao, masabi nilang himala, pero sa amin, Lord, ito ay simpleng bagay lamang na pagkilos mo sa buhay ng bawat isa amin. Kaya Panginoon, amin ka pong pinapasalamatan, amin ka pong itinataas sa aming buhay. Tanggapin mo po ang aming pasalamat, paghiling, at tanging pangalan mo, aming Panginoong Kristo Jesus. Can we say amen, mga mahal na kapatid? Ating palakpakan ng ating Panginoon.